Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon ay ang pagdepensa ni Inoue sa kanyang 4 major title belt dito po sa Super Bantamweight Division kontra sa kanyang challenger, Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan. Fight is scheduled September 14, 2025, gaganapin sa IG Arena, Nagoya, Japan. Sa labanan na ito, tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba Yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa ating mga boxing fans. At hindi lang po yan, kundi marami rin po kayo makukuha ng mga basihan na posibleng magbigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa desisyon. Pabor ba kayo kay Inoue or dito kay Akhmadaliev? Bagamat ang Sports PH ay naghahayag din po ng prediction, nasa inyo pa rin po ang desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po dito sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating channel, taos puso po po pasalamat sa inyong lahat. Wala po andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Isingit ko lang po ang aking pagpapasalamat tungkol po sa nagpaalala sa akin tungkol sa pagiging world champion ni Crawford sa WBA. Salamat po sa iyo, brother. Kasi napaalalahanan mo ako na kung saan kailangan kong magsikap na magsuri ng husto, lalo na sa mga titulo o sa labanan. Kasi doon napalalahanan ako, sinuri ko talaga sa boxing scene. Tama siya eh. WBA World Champion si Crawford sa Super Welterweight Division eh. Tapos tiningnan ko din sa boxing scene, BoxRec, WBO ang hawak ni Terence Crawford, interim naman. So yung dalawang yon parehong tama. Tama yung akin, tama din yung kanya. Kaya salamat po sa iyo, idol. Bagamat hindi po apektado ang ating naunang video tungkol sa labanan sa pagitan ni Crawford at Canelo Alvarez, pero yung paalala mo ay malaking impact, malaking tulong dito po sa Dong Sports PH. Salamat po, idols. At sa mga nagkomento naman na hindi ko gano'ng na-replyan, mga idol, appreciated ko po yan lahat. Oo. Kaso nga lang, may mga pagkakataon na hindi po ako nakapag-reply dahil nagiging busy po ako sa aking ginagawa sa maghapon. So ngayon mga idol, balik topic na tayo. Alamin na natin ang mga background dito sa maglalaban. Dahil yan po ating gamiting referensya mamaya sa comparison natin. Unahin natin sa panig ditong si Murodjon Akhmadaliev. Bilang sa professional boxer, si Akhmadaliev ay may impresibong kartada. 14 wins with 11 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo sa puntusan lang ito natatalo. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 5.5 inches na may reach na 68 inches. Southbound stance count ratio 78.57%. Last fight, May 30, 2025 kontra Luis Castillo, panalo by 8 round technical knockout si Murodjon Akhmadaliev. Karanasan o experience nitong si Murodjon Akhmadaliev bago ito pumasok sa professional boxing, dating Olympian ito, na kung saan naging Olympic silver medalist ito mga idol. At sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer, dati ito na Unified World Champion sa Super Bantamweight Division. Natigil lamang ang kanyang pagiging World Champion mga idol matapos makatikim ng talo sa kanong pagkakataon sa mga kamay ng ating kababayan na si Marlon Tapales. Natalo kasi itong si Murodjon Akhmadaliev sa laban kay Tapales by split decision. Skills naman ni Murodjon Akhmadaliev, all-around boxer ito para sa akin mga idol. Kung sabihin nyo na hindi lang all-around, technical boxer o technical fighter si Murodjon Akhmadaliev, agree ako kasi all-around boxer, halos lahat ng galaw mayroon. Ang wala lang dito kay Murodjon Akhmadaliev, mga idol, na kung saan hindi ko nakikita sa kanya ang sweet science of boxing na pinauso ni Floyd Mayweather. Ganun pa man, magaling din na technical fighter si Murodjon Akhmadaliev. Kaya nga all-around boxer ito kasi halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler, counter-puncher style. Sa brawler style, bibihira. Malimit ito sa outboxing. Malimit ito sa suntukan na pinapanatili ang distansya. Taglay ang footwork na kung saan mapanatili niya ang distansya, in and out, kayang sumuntok sa iba't ibang anggulo. Mayroon ito mga idol si Murodjon Akhmadaliev. May husay sa opinsa at dipinsa. May galing pagdating din po sa puntusan. Pagdating sa durability, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Ngayon, sa panig naman ni Naoya Inoue.
Bilang isang professional boxer, may impresibo kartada ang Japanese fighter. 30 wins with 27 wins coming by way of knockout undefeated na may edad na 32 anyos. At ang height 5 foot and 5 inches na may reach na 67.5 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 90%. Last fight, May 4, 2025. Nakasagupan niyang Mexican na si Ramon Cardenas na kung saan bagamat panalo si Inoue by 8 round technical knockout, nakatikim naman ang knockdown si Inoue sa round 2. Nakabawi si Inoue sa round 7, itinigil ang laban sa round 8. Kaya napanatili ni Inoue ang kanyang pagka-defeated maging ang kanyang 4 major title belt dito po sa Super Bantamweight Division. Karanasan, experience nitong si Naoya Inoue. Bagamat itong si Naoya Inoue dating lumalaban din po sa amateur boxing, hindi na natin masyado napagtuunan dahil sa napakalayo na po ng narating ni Inoue dito po sa pro fights. Naging 4 division world champion ito at 2 division undisputed world champion itong si Naoya Inoue. Sa bantamweight at sa super bantamweight nag-undisputed po siya dyan. Na kung saan sa skills ni Naoya Inoue, boxer puncher naman para sa akin. Pressure, defensive, roll style, counter puncher style. Magaling si Inoue sa opensiba mga idol. Oo, magaling sa opensiba. Na kung saan taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Sa depensa, pinaka-depensa niya ay ang opensa. Yan po ang kanyang pinaka-depensa. At dito mga idol, pagdating po sa durability, itong si Naoya Inoue ay marunong lamang ma-knockdown. Oo, marunong ma-knockdown, marunong bumangon na tipong walang nangyayari. So sa madaling salita, may tibay itong si Naoya Inoue. Sabihin ninyo na glass chin si Inoue, marunong ma-knockdown. Hindi po matatawag na glass chin yan dahil hindi na knockout yan. Hindi yan katulad ni American. Parang si Marquez lang yan. Na may tibay sa panga, pero nahihirapan ang paa na sumalo sa impact ng suntok ng kanyang katunggali. Parang ganon. So may tibay po si Naoya Inoue. Ngayon nadako na tayo sa ating comparison. Doon kaya ganapin na bakbakan sa bansang Japan, advantage kay Inoue yan. Na kung saan mga idol, yung favoritism, hometown decision, home court advantage kay Inoue yan. Lalo kung ang laban mawis sa scorecard, close fight. At syempre, bilang isang world champion na katulad ni Inoue, may mga pribilehiyo din po siya na kung saan kung ang laban mawis sa close fight ulit, dikit sa scorecard. Kahit sabihin natin na sa mata ng boxing fans dapat panalo si Murodjon Akhmadaliev dahil sa husay sa puntusan. Pero questionable pa yan sa mga mata ng hurado. Baka sabihin na hindi naging sapat ang ginawa ng challenger. So kailangan po talaga na magtrabaho ng gusto ang challenger dito sa laban na to. Dahil sa mga pribilehiyo at advantages ni Inoue dito sa laban. Ngayon, sa ranking naman tayo. Lalo na sa BoxRec. Sa ranking po ng BoxRec, out of 1,493 kamabusing lumalaban sa Super Bantamweight Division, rank 1 si Inoue, rank 5 si Murodjon Akhmadaliev. So, nasa top ranking din pala sa BoxRec si Murodjon Akhmadaliev, karapat-dapat talaga na labanan ni Inoue. Tapos naman sa boxing scene, na kung saan hawak na Inoue ang 4 major title organization sa boxing, ang WBC, WBA, IBF at WBO, WBA interim itong si Murodjon Akhmadaliev mga idols. Pero sa laban na ito, nakataya ang 4 major title belt na Inoue. Ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad, 32 anyos si Inoue, 30 anyos si Murodjon Akhmadaliev, pareho na sa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad ng half inch, mas lamang sa reach na half inch si Murodjon Akhmadaliev. Pero pagdating po sa power, 90% knockout ratio ni Inoue, tapos 78% knockout ratio ni Murodjon Akhmadaliev. Labanan ito ng knockout artist mga idol. Mataas po knockout ratio ni Murodjon Akhmadaliev. Pero nandito tayo sa comparison, 90% knockout ratio ni nitong si Naoya Inoue. So lamang siya sa power po mga idol. Ngayon dadako naman tayo sa activity. Parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Ngayon sa experience naman, for division world champion si Inoue, at naging 2 division undisputed world champion si Inoue. Samantala itong si Murodjon Akhmadaliev, dating silver medalist sa Olympic at dating unified world champion sa pro boxing dito po sa Super Bantamweight Division. So mga idol, 55-45 in favor of Inoue pagdating po sa experience. Kasi hindi ko po minamaliit ang karanasan
nitong si Murodjon Akhmadaliev. Ngayon, dadako naman tayo sa skills ng dalawang maglalaban. Boxer puncher kontra all-around boxer. Mga idol, may kalamangan po ang all-around boxer dahil sa husay nito pagdating po sa teknikalan na labanan. Pero ang problema po dyan mga idol, kung mahandle ba sa skills ni Murodjon Akhmadaliev ang pinagsabay, pinagsama na hand speed power nitong si Naoya Inoue. Oo. So para sa akin, magiging 50-50 po yan sa skills. Oo. Maging 50-50 kung kakayanin ma-handle ba nitong si Murodjon Akhmadaliev ang gifted na hand speed with power pinagsabay ni Inoue yan. Gifted kasi ang ganyan eh. Bibihira po yan sa boxing eh. Mayroon kasi taglay ang hand speed pero wala namang power. Tulad ni Fulton. Mayroon namang iba, taglay ang power, kulang naman sa speed. Pero si Inoue, napagsabay yan, ang dalawang yan. Kaya yun po mga idol, ang magsisilbing panlaban sa pagka all-around boxer nitong si Murodjon Akhmadaliev, yung hand speed with power ni Inoue. Kung paano niya malutas or paano niya yan kuan. So, dito sa laban na ito ngayon mga idol, kung sino ang Yamado po sa Inoue. Kaya nung sports, ano po ang pananaw mo sa pagka-Yamado ni Inoue? I-convert mo sa percent. Kung i-55-45 ko po mga idol, pwede. Kaso lang mga idol, napakadami po kasing advantages nitong si Inoue. Nasa kanyang baluarte gaganapin ang laban. Siya ang world champion. Doble na yan eh. Lamang siya sa hand speed with power. May kalamangan din siya sa experience. Ang panlaban naman ni Murodjon Akhmadaliev dito, skills as all-around boxer at saka yung power. Oo, yun ang kanyang panlaban din. Na kung saan mga idol, kung sa durability naman tayo, parehong may tibay. Sino marunong ma-knockdown, marunong bumangon. At iba yung estilo ni Inoue, pag na-knockdown yan, mag-adjust hanggang sa magkakakuha ng pagkakataon. At hindi takot, hindi na-intimidate si Inoue. Samantala itong si Murodjon Akhmadaliev, nung napagtatamaan ng mga solido ni Marlon Tapales, na-intimidate siya, nag-alangan siya kay Tapales. Itandaan natin, knock-out lang ni Inoue si Tapales. Oo. Pero ang nagtaka lang din ako kay Tapales, bakit nabago ang kanyang galaw nung si Inoue na ang kanyang katunggali? Nawala yung kanyang technical style. Nawala eh. Bakit niya binago yung kanyang galaw nung tinalo niya si Murodjon Akhmadaliev? Siguro ba sa lakas nitong si Inoue? Lakas at hand speed? Kaya nagkaganon? Or natakot si ano? Kaya kung ang kailangan talaga dito ni Murodjon Akhmadaliev mga idol para ma-execute niya yung kanilang pinag-aaralan doon po sa kanilang training camp, tapang. Huwag ma-intimidate sa lakas ni Inoue. Kasi once na ma-intimidate siya, malaki ang posibilidad na hindi niya masusunod ang kanilang paghahanda kung paano latanon si Inoue. Oo. So, ulitin mo Kuya Dong Sports, 55-45 o 60-40? Marami kasing disadvantage. Kung 55-45, pwede. Dahil sa experience din naman itong si Murodjon Akhmadaliev. Pero sa sitwasyon ngayon mga idol, na kung saan maraming disadvantage si Murodjon Akhmadaliev, sa skills nga lang may laban-laban si Murodjon Akhmadaliev eh. Pero questionably pa nga yan eh. Kung kaya ba niyang i-handle ang hand speed power ni Inoue eh. So 60-40 ito mga idol. Mas medyo malapit-lapit ang 60-40. Oo, dito sa laban. Hindi yung 55-45 kasi medyo lutang na talaga yon masyado. Kasi ang 55-45 mga idol, ibig sabihin match si Inoue at si Murodjon Akhmadaliev sa halos lahat.
Kung gano'n ang mangyayari sa 55-45. Tapos, sa titulo na lamang nakalamang si Inoue, hindi gano'n dito eh, ngayon. Kasi lamang si Inoue sa power. Siya ang kampiyon. Siya pandinayo. Pero hindi ibig sabihin na 60-40, walang chansang manalo si Murodjon Akmadalib. Hindi ibig sabihin nun ganun mga idol. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Naoya Inoue by technical knockout 1-10. Gamit ang hand speed, power, posibleng masulidan itong si Murodjon Akmadalib. Nasanhin ang ika-knockdown, ika-knockout din ito sa laban. Bodega o mukha mga idol. Ngayon, kung sakasakali na hindi magawa ni Inoue ang pag-knockout yung Murodjon Akmadalib dahil si Murodjon Akmadalib ay may tibay din naman at higit sa lahat may ibubuga na skills na kung saan may kahusayan ito sa teknikalan na suntukan na pwedeng gamitin nitong si Murodjon Akmadalib ang distansya or ang pagiging magalaw para hindi mapuruhan sa suntok na Inoue. Inoue pa rin ako ba yun na mas decision or split decision mga idol. Gamit ang lakas o power, hand speed, posibleng maging dominante pa rin ito sa laban, lalo na sa mga mata ng mga hurado. So, pabor ako kay Inoue, nakauta ng puntusan. Ngayon, sa panig naman ni Murodjon Akmadalib. Sa panig ni Murodjon Akmadalib, mga idol, hindi porkit dihado ito ay walang sansang manalo. Tandaan natin, this is boxing, anything can happen. Hindi yan aakyat dyan sa loob ng boxing ring na walang sansa or hindi naniniwala sa kanyang kakayahan na talunin ang monster ng Japan. Oo. So, kailangan lang talaga ni Murodjon Akmadalib ang tapang. Kasi nasa kanya yung skills. May power din po siya kahit papaano. Oo. So, ngayon, sa panig ni Murodjon Akmadalib, posible niyang ma-knockdown si Inoue 1-6. Pwede niya ma-knockdown si Inoue 1-6. At, dito sa laban na ito, gamit ang kanyang skills at power, posible din niyang ma-outback si Inoue. So, pwede siyang manalo ba yun na mas decision or split decision. At given din sa panig nitong si Murodjon Akmadalib ang makapag-knockout win kay Naoya Inoue, lalo na kung ma-outbox niya si Inoue. Gamit din ang kanyang power, posible din na ma-knockout si Inoue dyan sa laban mga idol. Bagamat may kunat o may tibay din naman itong si Inoue. Pero ang una ko dyan, kung manalo man itong si Murodjon Akmadalib, baka sa puntusan. Posible ma-outbox siya si Inoue. At given ang makapag-knockout, siguro magsimula sa round 6-12. Dahil si Murodjon Akmadalib mga idol ay may husay sa teknikalan nga na labanan dahil ito po ay all-around boxer. Oo. At yun nga, sabi ko nga sa inyo, dahil dayo ito at challenger pa, kailangan ito ng magpakitang gilas. Kailangan nito na sa round by round, magkakakuha siya ng kalamangan. Kung nais niya manalo kahit sa puntusan mga idol. So sa tingin ko, yun nga, ang plan A siguro nito mga idol, i-outbox si Inoue dahil given ang knockout win para kay Murodjon Akmadalib dahil mataas din naman ang kanya knockout ratio sa later rounds. Oo, yun posible yan mga idol. So hindi katakataka na mananalo din pala itong si Murodjon Akmadalib dito sa laban by unanimous decision at given ang knockout sa later rounds. Oo. Pero tandaan din natin na matindi rin ang stamina nitong si Inoue. So talagang mahirap na laban ito para sa challenger mga idol. Kaya naging 60-40 yan. Oo. Pero hindi sabihin na walang tsansang manalo si Murodjon Akmadalib. May tsansa at may tsansa po yan. Oo. Baka nga, gugulatin ni Murodjon Akmadalib ang buong mundo sa laban na to. Dahil, syempre, si Inoue naman po mga idol, bagamat magaling na offensive boxer yan, ay may mga openings din po yan na delikadong makounter. Kasi ang pinakadipinsa ay ang opensa nitong si Inoue. Yun ang kanyang pinakadipinsa, yung kanyang opensa. At paano kung ma-adjust, makuha ni Murodjon Akmadalib ang tamang adjustment kung paano niya ma-counter itong si Inoue. Or else yung hindi ma-intimidate sa lakas ni Inoue itong si Murodjon Akmadalib. Dahil sa natauhan na siya sa kanyang sinapit sa mga kamay ni Tapales. Na kung saan ika-counter itong si Inoue sa kanyang pagiging opensiba. Sa kanyang pag-atake. Dahil magaling na attacker itong si Inoue mga idol eh. Kilala yan, nasa husay sa pag-aatake. Na kung saan mga idol, dyan din siya na malimit na naka-counter.
Na-counter siya ni Ramon Cardenas. Si Inoue ang sumugod nun, na-counter siya. Tandaan natin na mas veterano itong si Murzon Akmadalib ikumpara kay Cardenas. At di hamak na mas mataas din ang na-counter si Murzon Akmadalib. Kay Neri naman, ganun din, na-counter. Doon nadadali si Inoue. So may tendency mapabagsak si Inoue dito. Given yan, kasi nga may kahinaan sa panga. O hindi naman matawag natin mahina. Dalawa lang yan mga idol. Pagka na-knockdown, tinamaan sa panga na knockdown, pero hindi natulog, sumatibay ang panga. So ang paa may problema. Na kung saan nahihirapan sumalo sa impact ng suntok ng katunggali. Ganyan. Parang si Marquez. Kaya matinding laban to mga idol. Lalo na kung makuha ni Murzon Akmadalib ang tamang timpla dito kung paano niya ay execute ang kanilang pinag-aaralan doon sa boxing gym, sa kanilang training camp. Kasi inaral talaga nila ang galaw nitong si Inoue. Pero ang problema lang dyan, kay Murzon Akmadalib, once na ma-intimidate at magkaroon ng takot kay Inoue. Kasi malaking chance ang magbago talaga kanyang galaw at hindi na masusunod yung kanilang plano sa laban kung paano sila manalo. Kaya kabang-abang na laban din ito mga idol. At syempre, ang ating nag-iisang angas ng Pinas, Cuadro Alas Casimero, bagamat malayo na ito sa katotohanan na mapapalaban pa kay Inoue. Pero pagka natalo dito si Inoue kay Murzon Akmadalib, parang sa tingin ko mapipilitan si Inoue labanan si Casimero. Bakit Kuya Dong Sports? Magsisilbing palubag loob mga idol sa mga boxing fans. Pwedeng ganun. At kung sakaling matalo si Murzon Akmadalib sa isang brutal na pagka-knockout dito kay Inoue, kung sakali, dahil knockout ang prediction para kay Inoue, doon sa laban niya kay Akmadalib, pwede, sabi ko nga, Inoue, technical knockout 1 to 10. Pwede rin na kukunin si Casimero, pampalugbag loob ni Akmadalib mga idol. Naku, mas lalong delikadong kalaban. Sa bagay, si Casimero lipas na sa prime yata. 36 years old na ba si Casimero? Palipas na. Pero nandoon pa rin yung lakas nito si Casimero mga idol na hindi talaga pwede pagkumpiyansahan din to si Casimero mga idol. Bakit ko ba nabanggit si Casimero? Kasi si Casimero mga idol, posible yan na magiging pampalubag loob sa kung sino matalo sa laban na to. Kasi hindi aayawan Akmadalib si Casimero. Si Inoue na nga lang ang medyo ayaw kay Casimero dahil maraming paligoy-ligoy. Kesyo mayabang si Casimero, kesyo trash talker si Casimero. Parang hindi tayo nasanay. Muhammad Ali nga trash talker, Mike Tyson trash talker din, Mayweather trash talker. Puro trash talker yung mga sa UFC naman, McGregor, numero 1. Marketing strategy lang yan. Turman, isa pa yon. Pero marketing strategy nga lang yan mga idol. Oo. So hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.